taon na rin mula nang may deklarang eradicated o nasugpo na ang sakit na leprosy o ketong dito sa Pilipinas. Pero batay sa tala ng World Health Organization o WHO, tumaas ang bilang ng mga nagkaketong sa bansa. Hindi naman ito kinaalarma ng ating Department of Health. Ang nakababahara daw ay hindi raw gaanong nabibigyan prioridad ang paggamot sa sakit na ketong. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ayon sa World Health Organization, 5,000 ang natatalang kaso ng leprosy kada taon sa 37 na bansa sa West Pacific Region, kasama rito ang Pilipinas, kung saan 2,041 ang mga bagong kaso ang naitala sa bansa noong 2010. Ayon sa Health Department, hindi naman ito nakakaalarma. Natutugon na naman daw ng bansa ang elimination target ng World Health Organization. Sa datos ng DOH, mula noong 1986, umabot sa mahigit 38,000 Pilipino ang nagkaroon ng ketong hanggang sa bumaba ito sa 7,500 noong 1998. This is a wake-up call for us to be able to really eliminate it. After all, the medicines are here. It is free. And it's just a matter of diagnosing them. We wanted to make it zero. We contain this almost zero means that we're going to eventually eliminate them. Ang masaklap ayon sa DOH, hindi nabibigyang prioridad ang leprosy sa bansa dahil mas natututukan daw ng ahensya ang tuberculosis at iba pang sakit. Ayon sa WHO, isa ang ketong sa mga sakit na may dalang stigma. Ultimo sa baryo nila, minsan sinusunog ang bahay, pag nalaan meron silang leproso o kundi kaya talagang tinataboy. Isa rito si Rodolfo Cañedo na nagkaketong noong 1989. Dinala raw siya ng kanyang kaibigan sa JNRMH noong 1992. Matapos ang mahabang gamutan, nagamot si Rodolfo sa sakit na ketong. Pudpud na raw ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kamay at paa. Iniwan pa siya ng pamilya. Masakit para sa akin eh. Para hindi ka makatulog. Dating Tala Leprosarium ang tawag dito sa Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Sa ngayon, nasa 600 taong apektado ng leprosy ang kanilang inaalagaan. Mahigit 100 dito ay inabandona na ng kanilang mga pamilya. Ito raw ang nakakapagpahirap sa kanyang sakit ngayon, sabi ni Renato Labastida, isang inaalagaan dito sa JNRM. Masakit. Yung parang na ako masisiraan ng bait dahil walang parang ba akong hindi na ako sa lipona. Kaya paalala ng WHO at DOH, hindi dapat katakutan ng ketong dahil nagagamot ito at hindi ito nakamamatay. Kailangan lang daw agad magpatingin sa doktor. May libreng gamot na rin daw na ipinamimigay sa mga ospital ng pamahalaan at hindi basta-basta nakakahawa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.